Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. O kaya naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. So yun mga katropa, welcome back sa ating channel. Magbubuo tayo ng Aerox 155. Mukhang nabaklas na lang iba yan. Nagpalit na sila ng tropa, side bearing yung pinalitan nila. Side bearing. Side bearing, tapos piston ring. So ano nangyari dito tropa, bakit nila binaklas? Paparefresh na ako. Refresh. Tropa, ngayon, siguro hindi maharap nung kasi nga gawa ng busy nga sa trabaho. Trabaho siya. Tapos, weekend, ako gusto ko na rin magamit yung Aerox ko. Oo nga, natambak na siya na matagal. Kaya sa'yo ko na lang nila. Papa-assemble. Sige. Magpapalit tayo ng nagpalit na pala ng side bearing. Naalay na rin to, naalay na. Apo, naalay na yun. Ay, okay, sige. So yun mga katropa, step by step ituturo ko sa inyo kung paano mag-assemble ng makina ng Aerox 155. Pero sa ngayon wala tayong compressor kasi nasa bahay lang tayo. Pero syempre lilinisan natin yung mga niya kahit pa paano. Ang importante rito, walang buhangin na sasama sa loob at walang mga duming sasama sa loob. So mga katropa, yun lang, step by step, a-assemble natin yan. Sana mayroon kayong matutunan dito sa ating engine tutorial mga katropa. So umpisahan na natin mga katropa na magbuo ng makina ng Aerox 155. Uunahin muna natin yung kanyang timing chain at yung sigunyal, tapos yung crankcase. Lilinisan muna natin itong tatlong to para mailapag natin at may pakita ko sa inyo yung procedure ng pagkakabit ng sigunyal, timing chain at ng ating crankcase. Linisan muna natin itong tatlong to. Sa paglilinis pala mga katropa ng makina, ang ginagamit ko halos 1 litrong diesel para hindi agad mag-evaporate yung panglinis natin. Pagkatapos yung pinambabanlaw ko yung gasolina. Ayan yung ginagamit ko panglinis ng makina. Ngayon, nalinis na natin itong timing chain. Nahugasan na natin, pati yung ating sigunyal malinis na rin. Ang susunod natin na gagawin ay ilulubricant muna natin yung kanyang mga bearing. Yung dalawang side bearing, lalagyan na natin ng langis yan para maiwasan natin yung friction kapag pinandar yung makina na hindi pa nasusuplayan ng langis to. So ngayon pa lang lalagyan na natin langis tong side bearing, tapos itong kanyang lagayan ng bearing dito sa crankcase. Pagkatapos natin malubricant yung dalawang side bearing, pati yung lagayan ng bearing dito, itong timing chain mga katropa, sabay na natin itong ikakabit dito sa crankcase. Dito sa sigunyal ng ating Aerox 155, meron tayong dalawang gear na nakikita nyo. Ito yung gear ng ating pump, yung lubricant ng ating pump ng ating langis sa head. At itong gear sa baba naman, dyan nakalagay yung ating timing chain. Dito siya nakapwesto yung ating timing chain. Ayan. Dito sa bandang anuhan ng kanyang sa CVT, ito yung kanyang gear pump. Oil pump yan para yung langis mag-cycle dun sa ulo. Ito. Diyan tatama itong gear natin na ito. Alright? So i-assemble na natin. Unahin muna natin yung timing chain natin. Ipwesto natin dito sa loob na. Pwesto lang natin dito. Pag nakapwesto na dyan, pwede na natin ilagay itong ating sigunyal. So sa sigunyal mga katropa, huwag niyong pupukpukin. Dapat smooth lang yung pagkakabit nyo. Huwag niyong pupukpukin yan dahil mawawala sa alignment. Pag nailagay na natin yung sigunyal, yung timing chain, ipupwesto na natin sa kabila para kumapit na sa gear nito. Kung babaliktarin natin yung ating sigunyal, dito tayo sa part ng CVT, dapat naka-align tong ngipin nito at ngipin dito sa ating pump. Iiwasan nyo lang na magkamali yan dahil plastic lang yung ating pump, kaya dapat huwag kayo magkakamali na pwersahin dito dahil mabubungi ito. Tapos itong ating timing chain, ilagay na natin dun sa gear. Tapos ito, ipasok natin ng konti. Yan. So yan na siya, nakalagay na yung ating gear sa ating pump at yung timing chain na i-sentro na natin dito ay yan, i-sentro na natin yan sa kanyang gear. Kaya yung kanyang itsura. Okay, so itaob na natin ulit.
Pagkatapos niyan, kailangan natin ng triban para isilyado to yung ating mukha ng ating crankcase. Gagamit tayo ng triban. Ngayon, mayroon pang isang kapartner to na crankcase. Ito, bago nyo hugasan yan, lagyan nyo na ng triban to para yung triban medyo matuyo na siya. Huwag nyo ugaliin na maglalagay kayo ng triban na basa pa, biglang isalpak nyo yung kabilang side na basa pa yung triban dahil magkakaroon na yan ng leak. Dapat sa triban, patutuyuin muna siya ng kaunti. So, lagyan muna natin to ng triban. Habang hinuhugasan natin to, natutuyo na rin yung pandikit dito. Nalagyan na natin ng triban yung kanong ating crankcase. So, habang pinapatuyo natin yan, huhugasan na rin natin tong kabilang side ng kanyang crankcase. Na ipatuyo na natin ng kaunti yung triban, nilagyan na natin ng lubricant to, so pwede na natin isalpak dito sa crankcase natin. So sa pagsasalpak mga katropa, dahan-dahan lang din, huwag nyong pepersahin, baka dumuga, alalayan nyo lang, fit nyo lang dito. Salpak natin dyan, dahan-dahan lang natin i-align. Yan. Ito mga katropa, hindi nyo na kailangan pupukin yan ha. Baka ma-disalign yung ating sigunyal. Kapakapain nyo lang. Tapos, pwede na nating ilagay itong kanyang mga tornilyo. Pero hugasan muna natin, syempre. So next natin mga katropa yung kanyang stator. Kabit na natin yung stator niya. Ito mga katropa, pinutol na yung kanyang wire ng stator dahil nagkaroon siya ng error 12 dati. So kabit na natin itong stator. So sa stator mga katropa, mayroong guide yan. Itong guide niya, yung pin, dito siya nakalagay sa malit na yan. Baka magkamali kayo. I-guide natin. So yan na mga katropa, tapos na natin nailagay yung kanyang sigunyal, crankcase, nabuo na natin yung unang bahagi ng kanyang katawan. Pagkatapos nyan, i-check natin kung free wheel ba siya. Yan, kung free wheel ba yung sigunyal, kasi minsan dun sa pagkaka-align ng sigunyal, hindi masyadong lapat yung bearing, kaya pag nilagay mo sa crankcase, parang ipit siya. So make sure na free wheel siya, yan. Next naman natin yung ating block, tapos maglalagay tayo ng piston ring. Tropa, ilabas natin sa kahon yung yung kanyang block, saka yung piston. Tara ba? Shout out. Oh, ito yung ano niya. Yung piston lock niya, tropa. Baka wala yung piston lock niya. Hindi binalik nung nagbiyak dati. Piston lock. O, diba, hanapin mo muna, tropa. Hugasan ko muna. Ito yung kanyang piston mga katropa, hugasan natin, plus yung block, hugasan din natin, at yung piston lock hinahanap pa ni tropa mong Jo. Yung mga piston ring niya, alisin na natin yan dahil hindi na natin kailangan. Magpapalitan tayo ng bagong piston ring. Tanggalin natin to. Yun, ayan.
Dito naman tayo sa piston mga katropa. Bago ang lahat mga katropa, ang piston meron niyang marking. Ito, katulad nito, meron siyang dot, minsan arrow. Maraming nagtatanong dyan kung saan ba nakatapat yung dot na yan o kaya yung arrow. Mga katropa, yung marking ng piston palagi nakatapat yan sa exhaust. Ito yung intake natin, dito yung tambutso, exhaust. Diyan palagi nakatapat lahat ng marking. Bakit ba nila nilalagyan ng marking yung piston? Kasi mas mabigat yung side ng exhaust kaysa dun sa side ng intake. Kaya pag nagbabaliktad mo yan, yung marking nilagay mo sa intake, maaaring magnanaking yung makina mo o hindi maglalabas ng magandang performance yung makina. Kaya dapat ang iiwasan nyo dyan ay huwag mabaliktad yung marking kasi nga kaya nila nilagay ng patandaan yan dahil mas mabigat yung side nung papuntang exhaust ng piston. So dito naman tayo mga katropa sa piston ring natin. Sa piston ring, meron tayong tinatawag na oil ring. Siya yung nagsasala ng langis pag bumaba yung piston. Ito yung partner niyan. Meron tayong ito, yung tanso at dalawang manipis na ring. Ang pwesto niyan dito ay dun sa pinakababa. Ayan. Diyan na ilalagay yung ating oil ring. Lagay mo natin to. Dito pala sa ano mga katropa, walang baliktaran to ha. Basta ilagay nyo lang dyan. So yan na yung ating oil ring na ilagay na natin. Sunod natin mga katropa, dito sa ating dalawang piston, meron tayong ring 1 tsaka ring 2. Yung number 2 na ring mga katropa, dito yan sa gitnang bahagi ng ating piston. Siya yung tinatawag nating compression ring. Dapat yung marking nakaibabaw yan, hindi pa ganito. Kasi meron din purpose ba't nilagyan ng marking yan. Dahil pag sisilipin mo yung piston, ay yung piston ring natin, yung ibabaw, pag ganun siya, pa-imbudo, at yung ilalim, flat lang naman yan. So yung marking na ring 2, dito natin ilalagay dyan sa gitna ng ating piston. Yan. So next natin itong ating ring 1. Dito rin naman to sa huling slot ng ating piston. Okay, so nailagay na natin yung mga katropa. Pwede na natin isalpak to dito sa ating connecting rod. Pero bago ang lahat mga katropa, ang siguraduhin nyo lang na yung mga ring nya ay hindi magkakatapat yung gap. Dapat paghihiwalay nyo sila para magkaroon siya ng compression. Magkahiwalay sila. Tapos pwede na natin itong ilagay dito. So siguraduhin nyo yung marking natin nakatapat sa tambutso. Kapag maglalagay kayo ng piston lock, lagyan nyo ng basahan dito sa mga butas kasi minsan pag bumitaw, nahuhulog sa loob, magbibiyak na naman kayo ng ano yan, katawan ng makina. So lagyan natin ng basahan dyan, tapos ilagay natin yung piston lock. Okay, so tapos na natin mailagay yung piston lock. Sa kabila, meron din, secure na. Alisin natin yung basahan. Sunod natin, ilagay na natin yung gasket dito. Yung gasket niya ito. Ilagay na natin. Pagkatapos niya mga katropa, ang susunod natin, ilalagay natin yung block na. Pero bago ang lahat, linisan natin mabuti yung piston para iwas aberya. Tapos yung mga gap, i-check natin, lagyan ng langis. Tapos lagyan din natin ng langis itong block para maiwasan natin yung friction. So pwede na natin ilagay itong ating block. So sa paglalagay ng block mga katropa at piston, huwag niyong pupersahin yung piston na ipasok, baka maano yung mga ring niya. So pakaramdaman nyo rin, dahan-dahanin nyo hanggang pumasok siya isa-isa. Kalug-kalugin nyo lang. Yan. Kanya yung timing chain. Alright, so itaas natin itong kanyang piston. Yan. Dito sa ating magneto mga katropa, meron tayong guhit dyan na timing mark. Ito, medyo may kalumaan na kasi itong, ay medyo matagal na yung magneto natin at kinakalawag na. Yan, nilinisan ko na lang yung timing mark natin. Pero pag iikutin mo yung magneto, wala ka nang ibang makikitang guhit dyan, kundi itong ating, timing mark natin. Itong timing mark ng magneto mga katropa, dito natin itatapat yan sa gitna nito. Yan. Diyan yung tatapat.
1, 2, 3. Pangalawa, o nagigitnaan nito o tapat na yung mismong bolt. Diyan natin itatapat itong ating timing mark ng magneto. So ilagay muna natin to. Bakit ko sinasabing diyan natin itapat? Merong rason yan o meron niyang kinalaman sa pagta-timing ng ating makina. Ilagay muna natin itong magneto mga katropa at mamaya ituturo ko sa inyo yung timing nito. Yan, nailagay na natin yung ating magneto. Ngayon, ba't ko sinasabi yung timing mark na yon? Kasi may kinalaman ito sa pagka-timing natin mamaya ng motor. Kaya sinasabi ko na itong timing mark ng ating magneto, itatapat nyo dito sa gitna ng dalawang to, dito sa gitnang to, tapat ng bolt. Itatapat nyo dyan dahil timing ito ng piston. Pag ito tumapat na dito, ang ibig sabihin yung piston mo nakatap na. So pag magta-timing tayo ng makina, dapat palaging nakataas yung piston natin para maiwasan nating matukuran. Pag iikutin mo yan, ikutin natin to. Tapos ito na yung ating guhit. O, malamang hindi nyo nakikita. Pero ito yung guhit natin, itatapat nyo dyan. Pag titignan nyo dito, nakatap na yung ating piston. O kaya naman pag hindi ka na tumingin sa guhit na yan, itap natin yung piston. Yan, tap natin ng ganyan. Malamang yung guhit nakatapat dito. Katulad ng sinasabi ko yan, nakatapat siya dito. Yan. Ayan yung timing ng piston dito sa magneto. Para sakaling naka-cover na yung head natin, hindi mo na makikita kung nasaan yung piston. Kaya dito ka titingin na lang sa magneto, yung timing mark nito. Okay, so mamaya magta-timing na tayo. Next natin mga katropa, itong ating head. Huhugasan muna natin yan, tapos isasalpak natin dito. Pag naisalpak natin, tuturuan ko kayo ng tamang pagta-timing ng makina para maiwasan yung matukuran kayo. Okay, so hugasan muna natin to. Tapos ito yung kanyang gasket sa gitna, wala silang nabili, kaya ang gagawin natin, i-triban na lang natin itong paligid niya. Linisin na natin, tapos lagyan natin ng triban para maiwasan yung leak. Tapos lagyan natin ng triban at patuyuin natin ng kaunti. So ayan mga katropa, medyo tuyo na yung ating triban. So pwede na natin itong ikabit. Lagay mo natin to dito. Tapos pag magsasauli kayo ng head, siguraduhin yung nakatapat na yung timing natin dito. Gaya yung sinabi ko, yung guhit na magneto itapat nyo rito. Siguraduhin yung nakatapat na, or siguraduhin yung nakatap na yung ating piston para hindi na tayo mahirapang mag-timing. Tapos ilagay na natin yung ating head. Dahan-dahan lang yung timing chain. Tulak ng kaunti. At yung timing guide nya. So ayan na, ilagay na natin yung head, ilagay na natin yung mga tornilyo nya. Ito yung 4 na washer. Gasan natin 4 yan. Washer dito, washer dito, washer dito, at washer dito. Next, yung kanyang mga tornilyo. Nasaan na? Yung mga tornilyo niya. Ito yung kanyang mga tornilyo. 4 din yan, na 12. Tapos, itong dalawang Allen wrench. Tuloy yan. Ito.
Dito. Tapos yung dalawang Allen wrench natin dito. Dalawang tornilyo na Allen dyan sa dulo. Tapos pwede na natin tong higpitan sabay-sabay. Pero sa paghihigpit natin, pa-cross tayo. Huwag yung dalawang higpit dito, dalawang higpit dito. Magsisingawan ka nyan. Dapat pa-cross. Dito yung dalawang to, dito. Panghuli na yung dalawa rito sa loob. So, tapos na tayo dyan sa head, nahigpitan na natin. Pupunta na tayo dito sa pinaka-importanting bagay ng motor, yung pagta-timing ng valvula at ng piston. Dapat hindi kayo matutukuran. Dito sa Aerox 155 na makina, meron tayong tatlong timing mark. Unang-una, timing dito, mga katropa, kung nakikita nyo rito, meron siyang guhit dyan. Ayan, timing mark din yan. Ayan yung unang timing mark natin. Pangalawang timing mark natin, yung katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, ito, yung guhit sa magneto, napaka-importante dyan, timing mark din yan. At yung pangatlong timing mark natin ay dito sa ating timing gear. Ito, timing mark din yan. Paano ba i-timing to? Gaya ng sinabi ko sa inyo, pag sinalpak nyo itong head, dapat yung piston nakatap na. Or dapat, itong guhit ng magneto, nakatapat na dito sa timing mark nya. Itong timing gear at itong timing mark dito sa head, dapat magkatapat din yan. Ganyan. Kung sisilipin mo, naka-align sila. Naka-timing doon at naka-align dito dapat. Dito naman sa ating tensioner, dapat i-release nyo to. Kasi hindi nyo mailalagay yung ating timing chain ay timing gear kung hindi kayo magre-release ng tensioner. Ang gagawin natin, ikutin lang natin to para ma-release nya. Luwagan natin, ay higpitan natin ito pataas, bitawan nyo lang. Kailangan nyo dito ng maliit na flat screw. Pwede na natin ilagay yung ating timing gear. Pero bago natin ilagay yan, mga katrapa, mayroon pa ditong isang pyesa na nakalagay dito sa butas na to. Ito, importante rin to. Lagay nyo dyan. Tapos syempre nakatapat na yung timing natin dito sa magneto. Dito na lang tayo magtatapat. Itong dalawang to, pagtapatin natin. Kunin nyo yung pinakasaktong alignment ng dalawang guhit na to. Tapos ito pala, itong maliit na to, dito siya nakalagay sa sa kami nito. Hindi ko alam yung tawag sa mga piyesang to pero dyan siya nakalagay. Lagay natin para makita nya. Yan, ganyan siya nakasungkit sa dyan. Yan. Subukan natin, lumabas ng konti. Yan. Dapat i-check nyo rin dyan yung timing nya, dapat naka-align din. Tapos silip ulit tayo. Kung naka-align na yung guhit nitong plate na to at yung guhit ng ating timing mark ng timing gear, perfect alignment na. Plus dito, naka-align na rin yung guhit dito sa ating magneto. So ibig sabihin, good na yung ating timing. Pwede na natin itong kanyang lock. Ito, yung lock nya. Pwede na nating i-release yung kanyang tensioner para mahigpitan niya yung timing chain. Yan, tapos higpitan niya na ng konti. Ibalik natin yung rubber. Itong rubber na ito mga katropa, napakaliit nito pero napaka-importante para hindi tumapon nyo lang yung sa ibabaw ng tensioner. Final na lang mga katropa, dapat i-check nyo yung kondisyon ng timing chain na yung timing chain ba tugma ba talaga dun sa mga ngipin. Baka mamaya mayroong mga tumalon ng ngipin. Kapain nyo rito, i-check nyo. Double check. Okay, nakalapat naman yung mga ngipin niya. Tapos na tayo dyan sa timing mark ng ating head, timing mark ng ating timing gear, at timing mark ng ating magneto. Perfect alignment na siya. Dito naman tayo sa pag-a-adjust ng tapit. Mga katropa, pag apat na balbula na yung ginagawa nyo, kailangan nyo na ng filler gauge dito. Since naman na wala ako talagang gamit na pang makina, dahil ang gamit ko lang ay pang wiring, at itong barkada natin nakiusap na buuin yung motor niya, so binuo natin. Ang gagawin natin dito ay filling gauge muna. Pero kailangan nyo ng filler gauge talaga to. Ito, mano-mano lang to. I-manual lang natin yung kanyang timing. Pero tuturuan ko kayo kung paano mag-timing. O kailan mo ba gagalawin yung intake tsaka exhaust. Kailan ka ba maghihigpit. Ganito yan mga katropa. Pag inikot mo yung magneto, papunta sa'yo papunta sa'yo. Pag inikot mo yan, titignan mo lang yung intake. Ano ba yung intake? Ito, papuntang karburador. At ito naman ay exhaust, papuntang tambucho. Pag inikot mo yung magneto, papunta sa'yo, natural, iikot yung chain at gagalaw din tong kanyang mga rocker arm. Ngayon, habang iniikot mo yung magneto, aabangan mo lang tong intake na rocker arm na bumaba. Once na umangat na yan, tsaka ka sisilip ng timing. Ito, sisilipin mo to, yung guhit sa magneto na itatapat mo dito sa timing mark dito sa crankcase. Subukan natin ha, ikot natin.
pababa na yung ating rocker arm ng intake. Hintayin mo umangat yan. Once na umangat na yan, mag-abang ka na dito ng guhit. Abangan mo na yung guhit na magneto, itatapat mo na dito. Ito yung guhit niya, itapat mo na dito. Pag tinapat mo na yung guhit dyan, automatic, tapat na rin dito yan. Yung timing mark niya, hindi na maliligaw yan, tapat na yan. Tsaka ka gumalaw ng timing. Tsaka mo sila higpitan. Kung maluwag ba, ayan, maluwag. Tsaka mo sila higpitan ngayon. So ito, kapakapalan tayo, dahil wala tayong filler gauge mga katropa, ilagay lang natin sa pinakasaktong alam mong pwede na hindi maingay. Yung hindi rin mahigpit, dapat meron siyang clearance pa rin. Gamit yung ating 8mm na back wrench, pagkaramdaman natin to. Tapos kailangan din natin dito ng long nose, pangontra sa gitna. Pero may mga nabibiling tools mga katropa, pang-adjust talaga nito. Eh ako naman ay matagal na kung hindi gumagawa ng makina dahil wiring na lang yung pinagpupukusan ko. Kaya kulang-kulang na rin yung mga tools ko. I-timing nyo lang siya na hindi maluwag, hindi masyadong maluwag, hindi ganong mahigpit. Parang ganito, may marinig kayo. Bawasan nyo yung tunog na yun. Ito, wala ring clearance. Hindi pa pwede yan, walang clearance. Dapat maramdaman mo naman sa kamay mo kung may clearance o wala. Okay, pwede na yan. Dito naman sa exhaust tayo. Ito mga katropa, sa exhaust pala, mas malaki ang clearance dapat kumpara sa intake. Kung gagamit kayo ng filler gauge, pwedeng ang gauge ng filler na sa intake ay 0.2 at dito naman sa exhaust ay 0.4. Ganun yun. Kailangan mas malaki ang clearance ng exhaust kumpara sa intake. Mas maliit ang intake. Pakiramdaman nyo lang na hindi ganong mahigpit, hindi rin ganong maluwag. Para sa akin, okay na itong clearance na to. Mas gusto ko itong ganitong clearance. Ngayon, dapat i-double check mo rin yung ginawa mo. Mamaya pag ikot mo, mag-iiba na naman ang timing, mag-adjust ka uli. Ngayon, i-double check natin uli. Iikot mo yung magneto at aabangan mo lang yung intake na bumaba. Pag umangat na, tsaka abangan mo tong guhit na to, tumapat dito. Sige, ikot natin. Abangan natin yung intake, bumaba. Yan, bumaba na siya. Pag umangat na yan, abangan mo naman dito sa timing mark yung guhit na sa magneto. Ito na yung guhit, itapat mo rito. At syempre, pag tumingin ka ulit sa timing, dapat double check mo yung timing, tapat pa rin. Ayan, nakatapat pa rin siya, hindi nagbago. Tapos yung clearance na ginawa mo rito, dapat hindi siya nagbago. Hindi siya humigpit, hindi rin siya lumuwag. Dapat yung pa rin ang clearance mo. Yung pa rin, sa intake, yun pa rin. Hindi siya nagbago. Ang next natin, tatakpan na natin tong cover na to. Ilalagay na natin to, ito. Hugasan muna natin to, tong cover nya. Pwede na natin itong isalpak dito. Balik na natin. Hahanapin natin ngayon yung kanyang tornilyo, kung nasaan yung mga tornilyo dyan. Siguro andito. Ito, mga tornilyo nya. Halo-halo na. Tapos na natin makoveran yung head natin. Tapos na tayo sa makina. Next natin ay yung ating radiator. Ayan, yung radiator natin. Ilalagay natin yan, pero bago ang lahat, assemble muna natin yung pan. Tapos itong holder ng radiator, ilagay natin. Kasi hindi mo may ilalagay yung radiator kapag wala naman to. Medyo kulang-kulang na. Mahirap kasi pag hindi ikaw yung nagbaklas. Tapos ikakabit na. So tapos na tayo dyan sa pan, sa holder ng ating radiator. Pwede na natin ikabit yung radiator natin mga katropa. Ito yung isang set ng radiator natin. Sa radiator mga katropa, ito yung pinaka pump ng radiator para mag-cycle yung coolant mo sa block papuntang radiator natin. Dito itong pump na to, dito siya nakalagay dyan. Pero bago nyo ilagay mga katropa, meron siyang guide. Ito yung kanyang pinaka guide para umikot yung pump nya. Nakalagay ito sa tornilyo ng ating timing gear. Nakikita nyo yung slot na yan, dyan nakalagay yung slot na to. Para pag umikot yung ating timing gear, iikot din yung pump natin at magsisirculate yung coolant. Tapat natin, tansya lang.
Pasok na siya. Pagkatapos niyan, dito naman tayo sa kabila. Ito naman yung plastic na to o side na to, dito muna siya ilalagay para pumasok yung tubig dyan sa loob. Ilagay natin dyan. So meron siyang dalawang tornilyo dyan, tsaka tornilyo dito. Ilagay muna natin to. Yan. Ito muna yung unang tornilyohan natin sa side ng pump. Yan. Next natin na tornilyohan yung kabila. Dito, dalawa rin to. Ang ilalagay na natin dito ay allen wrench na lang. So yung allen wrench natin dito. Ayan, okay na tayo dyan sa radiator. Next natin mga katropa, ito. Lalagyan natin to dito. Diyan siya nakapwesto. Ganyan siya. Tapos lagyan natin ng tornilyo. So ayan mga katropa, nilalagyan na natin ng langis. Yung coolant pala, mamaya na natin ilalagay yung coolant kapag nakalagay na dun sa ating ano. Pagkatapos kang biyakin, iiwan ka lang. Uy! Carbon Lodi! Carbon Lodi! Wow, original yan Lodi, carbon yan no? Tropa alin. Lodi. Ukay Lodi. Tara tara ma. Yan mga katropa, tapos na nating i-assemble yung makina natin. Nakaset na yung battery natin, meron na tayong coolant. Mamaya abang umaandar, lagyan natin to. Silipin natin yung radiator niya, kung kulang pa, lagyan natin ng tubig yan. Start natin dito, start. Alright. So medyo mahigpit pa yung ating piston ring. Kaya muna natin paandarin ito hanggat mamaya. Taasan natin yung minor kasi mahigpit pa yung piston ring natin. Tapos yung coolant natin, i-check natin. Yan o, bumababa siya. Tropa, mamaya yung punto mo tropa sa coolant, lagyan natin ng ano? Tubig yung punto. So, pabayaan muna natin yan tropa.
natin dyan. Ligpit muna tayo. So yun lang mga katropa. Sana meron kayo nakuhang idea kung paano mag-assemble ng makina ng Aerox 155. Sana meron kayo natutunan. Maraming salamat mga katropa. God bless at ingat sa pagwawiring. So ngayon mga katropa, tuturuan ko kayo kung paano magluto ng pulutan. Cooking time. Cooking time tayo mga katropa. Basic Mas magaling ang kamay ko dyan. Chef Boy Logro.